incentive natin to kay I Am Worldwide. Ganito pala yung experience. First day pa lang ng travel pero hindi mo ramdam yung pagod dahil sobrang nakaka-enjoy lahat sa mga napupuntahan natin. Thank you, I Am Worldwide! Napakasaya, parang bumalik ako sa pagkabata. At na-enjoy ko kasama ang aming team. Thank you, I Am Worldwide, for this experience. Thank you so much. Grabe ka, I Am Worldwide. Thank you! Parang lumpia sa atin, sa kanila, ang laman, mushroom. Yung alam mo yun, yung akala mo wala na. Pero meron pa pala. Grabe, sobrang sarap ng mga food. Yung busog na ako, may dumating uli. Siyempre, kain ulit tayo. Totoo nga pala yung balita, iba pala yung incentive dito sa I Am Worldwide. Experience ko ang Frozen! Ang Iron Man! Small World! And ang boat ride sa jungle! Asa tayo? Let it go! Let it go! Grabe! Parang bumalik ako sa kapagabata kasi grabe, ang dami ko nakita mga Disney princess like si Snow White, Cinderella, at marami pang iba. At hindi ka makakatanggi pag niyaya ka ng mga mentors na mag-rides. Ang dami talaga, nakaka-excite. Grabe si I Am. Aside sa Hong Kong, may Macau pa. At ang malupit, whole day kami. Tingnan mo, ang dami namin! Day 3, touchdown Macau. Super excited sa lahat ng tourist spot na mapupuntahan. Thank you so much, I Am Worldwide, for this all expenses paid travel. Ang dami na namin napuntahan. Merong Aman Temple, merong St. Paul Cathedral, meron ding mga Macau Tower, Eiffel Tower, and now nandito kami sa Venetian. Grabe, kasi yung feeling na nahit mo yung incentive, may commission ka pa, tapos libre yung travel natin. Thank you, I Am Worldwide! Tara, kain! This is our day 4 in Royal Pacific Hotel. Hindi ka talaga magsasawa kasi ang daming choices. Thank you, I Am Worldwide! Thank you, I Am Worldwide! We are blessed! Thank you so much, Fresh AM! Thank you so much, Pity Aina! Thank you so much, dear Anna! Looking forward for more free travels! See you on our next trip! Sobrang sarap lang sa pakiramdam kasi nakakapag-travel kami ni nanay ng libre. Best experience here in Hong Kong and Macau. Napaka-generous ng company! Thank you, BOD! Free trip for 5 days here in Hong Kong! Napakasaya kasama ang
2016 na nakiit ng free travel ni I Am Worldwide. And nakaka-excite kasi first time natin makakasakay ng cable car dito sa Hong Kong. And grabe, ako hindi ko ina-expect yung ganito. Akala ko hanggang picture and videos na lang yung makikita ko. Yes. Pero ngayon, may experience ko na makakay sa cable car. Nakatamasay! Pero pina-experience sa atin ng I Am Worldwide. Grabe. Thank you very much, DOD. And ngayon, what a wonderful experience dito sa cable car. Yan, thank you so much po. I love you. Sa taas, nakita mo yung ang sarap na feeling, para ka nasa langit na ang ganda-ganda, grabe. Thank you, I Am Worldwide. Sa Hong Kong na to, sobrang enjoy kami. Nandito na kami sa Lantau Island, Una! Multiple times na ako nakapag-travel sa mga incentive ng I Am Worldwide. But this time, 260 plus yung kasama namin, 6 buses, and I'm sure hindi ito yung last time na makakahit tayo ng ganyang kadami na distributors na makakakuha ng libreng travels. And I'm sure sa susunod, mas lalong madami pa. Kaya make sure makasama ka sa susunod na pa-travel incentive ni I Am Worldwide. All ages po ito. Meron po kaming estudyante, negosyante, and even senior citizens. Andito lahat. Kaya guys, kung gusto nyo mag-travel buong family, tara na sa I Am Worldwide! I am A4! Andring Una! Lantau Island! Hong Kong! Super solid talaga ang experience with I Am Worldwide. Kaya pagbalik ng Pinas, mas excited talaga ang gawin ng business. Hindi lang travel growth to. Pinas, ready ka na ba? Hataw na kami! I am Carmela Villanueva, 24 years old. Dahil sa pangarap kong makapagtapos, lumuwas ako sa Maynila. I am Rhea Kisil, 25 years old, isang computer engineering graduate. Mataas ang pangarap at malayo ang tingin sa hinaharap. I am Jan Sakiwat Fokang, 24 years old, former construction worker. Isa akong katutubong igurot mula sa kabundukan ng Cordillera. I am Aren Bernabe, 23 years old. Isang probinsyanong lumuwas patungong Maynila. Dala ang mabigat na hangarin na baguhin ang tadhana ng aking buhay. I'm Mian Tobiagon, 23 years old, single mom mula sa kabundukan ng Ifugao. Maaga akong nabigyan ng responsibilidad sa buhay. I am Josh Coronel, 24 years old, isang dating seaman. Sanay sa malakas na alon, sa trabahong paulit-ulit na kumakain ng lakas. I am Johnny Sigal Tangko, 19 years old. Napilitan akong huminto sa pag-aaral, hindi dahil sumuko ako, kundi dahil kailangan. Walang choice. I am Franz Billy Gurtiza, 24 years old. Nasubukan na ang lahat ng trabaho, pero kahit anong sipag, kulang pa rin. I am Shane De La Cruz, 23 years old. Maaga akong namulat sa buhay bilang isang working student. Habang ang iba'y natutulog pa, ako'y bumabangon na. I am RG Abram Nitro, 23 years old. Natutunan kong hindi ganoon kadali ang proseso. Bawat hakbang ay puro ng pagsubok, pangamba, at pagdududa. I am Maria Grace Mulato, 24 years old. Mula 18 years old, wala nang tigil ang laban. Walang opsyon kundi kumayod. Sa bawat umagang paggising, pare-parehas ang nangyayari. Maingay, mainit, magulo. Lahat nagmamadali. Parang may hinahabol. Gaya ko, hindi ka ba nagtataka o napapaisip na
Para saan ba lahat ng ito? Hindi madali ang mundo, hindi madali ang buhay. Mga hamon na parang alon na hindi tumitigil sa pag-ikot. Mga gabing luha lang ang kasama, mga pangarap na parang bituin. Kailangan mo lang maniwala sa iyong mga pangarap. At sa dulo ng lahat ng ito, ang tila imposible ay naging posible. Malayo pa, pero malayo na. Pipiliing bumangon na mas matatag. Ang resulta mo, hindi lang tagumpay. Ito'y inspirasyon. Success is earned, not given. Sabi ng Bible, faith without work is dead. Dahil ang tagumpay, hindi yan binibigay. Kinukuha yan, pinaghihirapan. But you need to have a vision. Because you become what you believe. Walang ibang lalaban para sa pangarap mo, kundi ikaw. Hindi pwedeng puro plano. Choose to take action. Hindi lang puro salita. Dapat may gawa, dapat may resulta. Dadaan ka sa lahat. Pagod, problema, rejections, but you have to show up. Kahit mahirap, show up. Sometimes, your scar becomes someone else's inspiration. Be the living proof na kahit mabigat ang laban, may liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim na daan. Fuel yourself. Mag-aral, mag-training, matuto. Never stop growing. Success favors the prepared. My body may be weak, but my spirit is unstoppable. What others call limitations, I embrace as divine redirections. Hindi hadlang edad upang mabago ang iyong buhay. Yung dating kabataan na nakikipag-unahan, ngayon may sarili ng sasakyan. Kung kinaya nila, kaya ko rin. Whatever it takes, I am ready to push forward. I am a living testimony of God's greatness. Bilang isang kabataan, gusto kong maging inspirasyon na kapag hindi ka sumuko, God will reward you not just what you asked for, but more than what you thought you deserved. The journey is not easy. It takes consistency. It takes grit. And yes, it takes faith. Paniniwala sa sarili at pananalig sa Diyos. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, lahat posible.
sa main office ni I Am Worldwide para sa ating piso promo. And thank you, Lord, dahil meron na naman tayong bagong matutulungan sa health at sa negosyo. Sina Sir Albert at sina Miss Sheila. Amazing morning! At today po, nag-avail po kami ng gold package. And ang goal po namin mag-asawa is... Makatulong din sa kapwa namin. Then, unang-una, hindi lang naman sa business, kundi sa health. Thank you, I Am Worldwide. Excited na kami! Hello, I'm Winona Pabellion Ibarreta from Ibus, Cavite. Ang goal ko po sa I Am Worldwide para po matulungan ko po yung family ko. And kasi po yung mama ko po dati, nagka-cancer po siya. Di pa po namin yung nadidiscover yung barley po. And yung tita ko po ngayon ay meron po siyang breast cancer. Sa kakainom niyo po ng barley, nakatulong po sa lumiit yung bukol po sa breast niya. Ako po si George M. Bagsaw, Taguig City. Gusto ko rin sana gumamit ng product para at least maalis yung ating kalamdaman. Join us now and let's start your I Am Worldwide journey. Let's change lives together! My name is Irving Ruga from Santa Rosa, Laguna. Nakilala ko po yung I Am through my father-in-law po. Ang goal ko po this year is maka-invite po and makakuha po ng sasakyan. Dun sa mga nag-iisip pang maging member, wag po kayong matakot sumubok. Hello, I'm Susan Lacson from Imos, Cavite. Ang inabil po namin ngayon is gold po. Nagustuhan ko po dito is yung ating product na barley. Malaking tulong po ito para sa lahat ng may mga karamdaman. At the same time po yung one account policy. Yan po talaga yung nakapagpa-join sa amin na maging gold. And then, yung pong aking goal, siyempre, maging millionaire, siyempre. Nagpa-prasta ng jade, 2 jade, 1 platinum, and 1 gold. And yun yung reason bakit tayo nag-full-time, no? My face kami for gold! I Am Worldwide, changing lives! Hi everyone! We are very excited for today dahil sa I Am Worldwide known as it is a life-changing opportunity. So right now, meron naman tayong mga matutulungan dito sa negosyong ating ginagawa. Hi guys! So ngayon nandito tayo sa office kasi magpa-process tayo ng bagong distributor. Hello, I'm Ronnie Pungayo from Cavite. Mariby from Cavite. Ano yung nararamdaman mo ngayon na member ka na ng I Am Worldwide? Well, masaya ako ngayon dahil nandito ako sa I Am Worldwide. So, siguro, napag-isipan din namin mag-asawa na baka ito na yung makapag-angat ng buhay namin. Ang goal namin ngayon is yung, parang gusto namin yung financial freedom na tumanda kami na hindi namin mararanasan yung nararanasan ng mga ibang tao. Congratulations! Naiiyak siya. Grabe. Sa mga magjo-join pa lang or balak pong mag-join, try nyo lang, go lang po ng go. Huwag po susuko kasi pag sumuko ka, wala ka ding ma-achieve sa buhay mo. Kaya kahit mahirap, pagpatuloy-tuloy pa rin kasi sa susunod, may ma-achieve ka din po tulad ng ibang mentor. Let's change our lives together! Naka 15 Jades and counting na tayo ngayong 88 promo. Thank you so much. I Am Worldwide. Amazing morning guys! So today ay meron na naman tayong bagong business partner ng avail ang ating 8.8 promo. At ang in-avail niya today ay Gold Package. Oh, yeah. Hi, I'm Jane from Taguig. I'm a full-time mom. And then nakaka-excite lang kasi aside from benefits from barley is
yung business din na for lifetime na siya. So yun talagang nakaka-excite and then pwede pang ipamana sa mga anak ko, lalo na may mga anak na ako. Hi, I'm Aisha Tan, 20 years old. Part pa po tayo ng Youth Empowerment Program. So, ngayon po, magpa-process po tayo ng Philippines na package ko is Platinum. Hi, amazing morning. Ako si Peter Jan Madrid, taga Mandaluyong City. Nakilala ko po si IM sa isang kaibigan at talagang napakaganda ng opportunity na nakita ko dito kay IM. Talagang the best po si IM. Ngayong member na po ako ni IM, sisiguruhin ko po at tatrabuhin ko to dahil nakita ko yung opportunity ni IM, napakaganda po. Yan, ito na yung releasing natin, guys. Ayan. So, dito naman, after ng process, ito na yung releasing. Hi, amazing morning. Ako po si Leia, isang businesswoman. Sabi lang kasi ng ate ko, para ang nakita niyang pagbabago sa kasi mahilig po ako, malakas akong humilig. So ngayon daw po, kasi katabi ko nga siya, sabi niya, wala na yung hilig ko na nakakatakot. Kasi usually pag naghilig ko, yung parang parang na-stop. Naghahabol. Oo, nag-stop. Tapos talagang malakas, tapos parang umi-stop. Tapos sabi niya ngayon, normal na raw yung hilig ko. So kayo ba, i-recommenda niyo ba yung business na I Am Worldwide? Actually, na-recommend ako na nga at may sumali na. Wow! Congratulations po. Join us now and start your IM Worldwide journey. Good evening po. I'm Nemia from Quezon City. Truly, I am worldwide, changing lives. Now, I have business and also I benefit for my health. Because of this barley, I know the road for recovery for this cancer treatment will be a victory. Thank you. I am worldwide. So again, we're here sa I Am Worldwide office natin to welcome our new business partner. So ma'am, pakilala ka? Hi, I'm Janine from Manila. So ngayon, ano ba yung somehow ina-expect mo or pwede mong simulang gawin sa journey mo sa I Am Worldwide? Well, I think yung first step would be to consume the products. Consume the products. So, napakaganda ng mga products natin. Kaya, rightly lang na dapat mainom natin siya. So, second question ko sa'yo, ano yung ine-expect mo na pwedeng mangyari sa'yo doing this business for a year? For a year, I think I wanted to help my family. One word to describe I Am Worldwide. Amazing. 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 Hope. I am Dan from Pandacan. I am CJ from Pandacan also. We avail gold piece of promo. Naramdaman namin, nalaman namin na may ganong promo po nung kinontak po sa Ate Rachel. Excited po kasi honestly po, matagal na po kasi ako nag-i-inquire with regards dito kay I'm Worldwide. Kaya nung nalaman ko po, talagang pumunta na ako dito. Yung goal po namin starting today, na makapag-build po kami ng sariling business with Ate Rachel and also looking forward po na mag-full-time na rin po dito kay I Am Worldwide. I Am Worldwide, changing lives. Sa mga tao nagdadalawang isip, mula nung narinig nyo itong IM, tapos nagdalawang isip sila, ay naku, malaki po yun ang wawala sa inyong araw-araw. Amazing morning po sa mga nakatune in sa ating live. Alright, so I am excited na i-share sa inyo itong aking mga natutunan, itong ating topic na pwedeng makatulong, makapagpabago ng buhay. Alright, so ayan, sa mga nandito po sa ating live, sa ating training room, welcome po sa ating training for tonight. I am your speaker, Mentor Orly. So, before I start, syempre, kailangan kong magpakilala para sa mga bago. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Orlando Sagon, or Mentor Orly. You can call me Mentor Orly. I am a retired Army soldier. So,
20 years po ako sa Army, no, na nakapag-serve din. And I'm grateful, no, na nakatulong sa maraming tao somehow, in anyhow, in any way. Okay? So, ito po, no, kasama ko po dito yung wife ko na ginagawa na rin yung business na to, yung opportunity na to. Okay? We started from nothing, wala kaming alam, wala kaming experience sa pagnenegosyo, but right now, isa na po tayo sa trainer. Ayan, and of course, thankful ako, no, sa mga taong tumulong behind, no, yun sa mga natutunan ko ngayon na isi-share ko, no. Kaya tune in ka hanggang matapos. Tanggalin mo muna yung distraction sa tabi mo. Kung maingay yung katabi mo, i-silent mo muna. Kung maingay yung cellphone mo, i-silent mo muna. Okay? So focus ka para alam mo yon, ma-absorb mo talaga, no? Ma-chew mo yung mga bawat salita na babanggitin ko, okay? So, yan, sa mga naka-tune in po sa ating live, comment po kayo dyan, I am ready. So, kung ready ka na, let's start, no? Again, ayan po. Right now, Emerald Rank na po ang inyong lingkod. Again, salamat po talaga sa opportunity na to. Okay, so ito po yung aking background. Ako po ay nagsimulang part-timer. Kaya kung part-timer ka, okay lang yan. Basta ang mahalaga, binibigyan mo ng oras. No? Ako po kasi part-time pero talagang todo. No? Ayan. So ito naman po yung aking family. Meron po kaming 3 anak na babae. Ayan. And ang wife ko naman po isang nurse. No? Pero dito po niya napapractice ng husto yung kanyang mga natutunan as nurse. Okay? Ayan. So, nung nag-start po, nung na-invite po ako, by the way, no, ma-invite po ako dito, nag-aaral ulit ako. Kasi ang plano ko, mag-abroad. Mga ibang bansa, kasi sabi nila, malaki daw yung pwedeng kitain. Siyempre, kaya po ako nag-aaral kasi gusto ko magkaroon ng degree and tumaas talaga yung sahod. Kasi nga, bilang sundalo, kulang po yung aking sweldo before. Kahit parehas kaming nagtatrabaho ni wife, alam mo yon, parang coke. Kung hindi, sakto, 0. Coke talaga no? Ayan, ito po yung gamit namin, no? Motor po yung napundar ko nung 17 years ako sa Army. Ayan, so pinagkakasya po talaga. And, syempre, no, along the way na ginagawa ko yung business, marami po tayong experience, marami tayong challenges, marami talagang mararanasan. No? Pero ang mahalaga, huwag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Okay? So, speaking of magpatuloy, ito pong topic natin, yung mga dapat mong iwasan. No? Habang nagpapatuloy ka, ginagawa mo yung negosyo, dapat meron ka ding mga bagay na kailangan talagang iwasan. Kaya, very important na matutunan mo to. Okay? So, ang tawag po dito, but anyway, yan, balik muna tayo. Ito po yung tao nakapag-invite sa akin. So, yan, kung na-invite ka din po dito, no? So, kalabitin mo. Or i-type mo dyan sa comment section, thank you, mentor. Tapos, lagay mo yung pangalan. No? Kasi, sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa taong ito dahil kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya na-share, no? Kung hindi niya ako nakalabit sa bangko. Kalabit talaga no. So yun po yung kasi kwento, no. Nakalabit po niya ako sa bangko. Sabi niya, "Sir, baka gusto mo na extra income." That time talaga naghahanap na ako. Kasi nga maliit yung sweldo ko. So, sabi ko, sige, tingnan natin. And to cut the long story short, na-present niya, nag-join kami, nag-decide, ginawa ng paraan, 'di ba? Kahit wala kaming ipon na wife. So, yun po. Yun yung tulong. Kumbaga, isang decision lang talaga. No? One decision can change your life. Okay? So, dito po nabago yung buhay namin dahil sa isang decision na ginawa ko. Yung alin daw? Yung mag-loan. Kidding aside, opo, kasi dati naman, naglo-loan ako sa trabaho ko, pero hindi ko alam kung saan napupunta. Diba? Siyempre, unahin yung kailangan sa bahay, gastos ng mga bata, pag-aaral, and anything. Diba? So, parang nawawala na lang. Pero dito, no, nung nag-loan ulit ako, tapos nilagay ko, pinampuhunan ko sa IAM Worldwide sa negosyo, hindi lang po 10 times yung bumalik. Hindi lang 100 times.
Diba? So, ganun po kaganda yung opportunity na to. Okay? And again, one decision can change your life. Kaya, kung nag-decide ka na mag-join, dapat mag-decide ka din everyday na gawin yung negosyo. And alongside, no, sa pagde-decide, ito yung mga dapat mong gusto ko na kasing dumiretso sa topic pero meron pa pala mga to. Ayan, dahil doon sa isang decision na yon, ito po, no, yung mga nangyari. Ayan, okay? So, nagkaroon ng first million, first car, and then second million, and then nagra-rank up. Sa trabaho ko kasi before, napopromote naman, pero matagal. Tapos, ang dagdag, wala pang 1,000. Diba? Pero dito po, pag na-promote, ayan, kung mag-rank up ang tawag, sa Sapphire rank, that's 200,000 per week. Imagine mo yun, per week. Diba? Then, next, nahit namin yung Ruby, that's 400,000 per week. And right now, Emerald rank po tayo. So, imagine mo yun, 600,000 per week. Grabe, thank you Lord, no? Ayan, so, hindi pa naman namin na ma-maximize yun, pero malaking tulong na po. No, malaking pagbabago. Okay? Yan, tapos nakahit ng travel incentive. Alam mo yung, dati ang tagal naming nagtatrabaho, tagal naming empleyado, pero hindi namin naranasan talaga ayun, hindi na talaga namin lubos. Hindi na namin iniisip. Mag-travel ba tayo sa ibang bansa? Siyempre, gastos yun Di ba? Pero dito po, na-experience namin yun. Di ba? And kasama ng team. Okay? Magkasama pa kami ni wife. Di ba? Ayan, and then nakakahit din ng mga luxury incentives. Ayan, so dito po na-experience ni wife magsuot ng, magkano nga yun? 75,000 worth na sapatos. Di ba? Grabe. Grabe lang po talaga yung ating mga BODs. Palakpakan naman po natin yung ating mga BODs, si Press AM, si VP Aika, and si GM Ana. No? Grabe lang talaga yung puso nila. Kaya, kaya nangyari ang lahat ng ito. No, yung I Am Worldwide, nagkaroon ng I Am Worldwide. It's because of their generosity. Ayan. And, ito po, yung mga taong dating walang-wala. Di ba? Ayan. So, mga millionaires na po ngayon. Ayan. And of course, kung bago ka, sundan mo lang kung ano yung ginawa namin. For sure, ikaw na yung next. Okay? So, type mo dyan sa comment section, I am next. Alright? So, ito po, yung team namin, palaki ng palaki. Yan, ito naman po yung under ng Team Bullets, no? Sa team namin mismo na wife. Ayan, so yun po, yung mga nangyari. Marami pa, actually, nangyari na magaganda talaga. Pero, siyempre, kung kukwento ko lahat, baka 1 oras, kulang. Kulang na pagkukwento. Ayan, but anyway, nagkaroon ka na ng idea kung paano nabago yung buhay because of this opportunity. And isa itong topic na to, no, talagang yung kumaga ninamnam ko talaga, no, na kailangan kong matutunan para magawa ko ng tama yung negosyo. Para yung resulta makuha ko. Okay? So, meron pa rin talaga. Ayan, nandun ang team po, ito. Ayan, anyway, of course, thank you Lord, no? Dahil sa mga blessings. Kasi kung hindi din naman dahil sa pahiram ni Lord. Yan. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay na nandito sa mundo, pahiram sa atin ni Lord? It's up to us kung paano natin i-manage. Okay? So lahat yan, ready na. Lahat ng blessings na yan, ready na. Ikaw na lang yung kulang. Di ba? Parang ganon. Okay? Ito na. Start na po tayo. 10 minutes. Nagmamadali, may lakad. Ayan. Anyway, so ito po yung topic na kung saan nakatulong talaga along the journey namin sa business journey namin ni wife. No? Ito yung 9 deadly pitfall in network marketing. Okay, so kumbaga, marami tayong natutunan na or kailangang matutunan, di ba, para magawa yung negosyo. Pero ito din yung mga bagay na kailangan nating matutunan para iwasan yung mga hindi dapat gawin. Okay? Ayan. So, these are the reasons why people fail in network marketing or
multi-level marketing. Wala naman talagang failure. Diba? Pero bakit maraming nagkukwit? Kasi nga, hindi nila pinakinggan ito. Okay? Oh, yun eh. Yeah, kumbaga hindi nila ninamnam itong topic na to. Okay? So, number 1, of course, no? Making themselves the issue. Oh, ano ba to? So, remember, dito sa negosyo natin, marami tayong makikilala, maraming mga pagsubok, maraming mga, marami ka talaga ma-encounter. Okay? So, kapag ang iniisip mo, yan, me. Oh, ano mangyayari sa genealogy mo? Diba? So, diba? Puro me. Okay, mamaya balikan natin yan. Pero ito, no? Yung number 1, diba? Lagi mong, ito, yung insecurities. Physical issue. Kumbaga, hindi mo magawa yung negosyo ng tama kasi lagi mong iniisip, ay, sila lang ang magaling. Ay, di ba? Hindi ko kaya. Di ba? Ang daming pumipigil sa utak mo, pero in fact, kaya mo naman talaga. Di ba? So, iniisip mo lang na hindi mo kaya. Minsan, yung physical appearance, di ba? Kasi yung mentor nila, ang gwapo. Di ba? Yung speaker kasi, ang pogi. Hindi, joke lang. Wala kayong choice. Hawak ko ang mic. Kidding aside. No? So, ganon. Yung, kumbaga, ginagawang excuse, yung physical appearance para hindi magawa yung negosyo. Ay, hindi kasi ako makapag-invite dahil medyo, tabingi yung kilay ko. Kilay, Di ba may mga ganong tao, no, na iniisip muna yung sasabihin ng iba bago kumilos. Di ba? Which is hindi dapat. Okay? So, wag nating gawing issue yung physical appearance natin para hindi magawa. Dapat nga, yun yung maging challenge. Di ba? Pag medyo tabingi yung ilong mo, kailangan kong sipagan. Kailangan kong galingan. Para pag nagkapera ako, maipaayos ko. O, di ba? Dapat ganon. O, okay? So, next, psychological issue. Ano ba itong psychological? Kagaya nung sinabi ko kanina, di ba? Iniisip mo na hindi mo kaya. Pero, kaya mo naman talaga. O, pinipigilan ka lang nung maraming pumipigil. Pwedeng, yan, yung fear. Di ba? Anong meaning ng fear? False expectation appearing to be real or appearing real. Diba? Iniisip mo, baka ganito, baka ganyan, baka ma-reject ako. Okay lang ma-reject. Diba? Araw-araw nare-reject tayo. Tandaan mo yan. Kung nagwo-work ka, pumapara ka ng jeep, hindi tumigil, na-reject ka na nun. Rejection na yun. Diba? So, hindi ka naman naglupasay. Hindi ka naman tumigil, nag-abang ka pa rin. So, parang ganun lang din sa business natin. Kung na-reject ka one time, okay lang yon. That's part of the process. Okay? So, wag nating gawin, wag nating isipin na kung ano yung mangyayari, na hindi pa naman nangyayari. Di ba? Kailangan nating maging positive thinker. Kasi kapag ka negative, lagi yung iniisip natin, wala tayong magagawa sa buhay. Okay? So, kailangan positive, no? Ano man yung kinalalagyan mo ngayon, dapat isipin mo palagi na may mangyayaring maganda kapag ka kumilos ka, kapag ka ginawa mo. Okay? Yan. O, ito, kagaya nun, Shane, di ba? Ay, mahihain kasi ako. Bakit ka mahihiya? Di ba? So, well, ako mahihain din talaga before. Sobrang mahihain ko kasi hindi ako kumakausap. Ako yung mag-start ng conversation. Never kong, parang, alam mo yun, ang hina ng loob ko pagdating sa ganon. Yung makikipag-usap sa ibang tao. Kasi sobrang mahihain nga ako. Kasi, lumaki ako sa environment na, alam mo yun, maraming bawal. Oh, wag ka dyan, kasi baka wag ganito, ganyan. Di ba? Kasi nga, mahirap lang kami. Sabi ng nanay ko,
ka. Pag pupunta kami sa palengke, mag-ingat ka, ha? Baka makabasag ka ng itlog. Wala tayong pambayad. Parang mga ganun. Diba? Kung magandang limitahan, yung isipan ko na, ay, dapat pala. Diba? So, kailangan maging mahiyain. Parang ganon. Diba? Pero sa negosyo natin, dapat makapal ang mukha. Hindi walang hiya. Dapat makapal ang mukha, malakas ang loob. Huwag kang mahiya, no? Yung pagiging mahiyain kasi, inilulugar din yan. Okay? So, wala naman nakakahiya. Nakakahiya ba mag-alok ng barley na makakatulong sa maraming tao? Hindi. Di ba? Nakakahiya ba mag-alok ng kape? Hindi. Kasi ang sarap ng kape natin. Di ba? O mga products natin. Nakakahiya ba i-share yung opportunity? Hindi. Kasi mababago yung buhay ng tao. Malay mo. Ikaw na lang yung inaantay ng tao na yun. Di ba? Kasi nag-pray siya kay God na bigyan siya ng opportunity, bigyan siya ng tao na tutulong sa kanya. Di ba? Paano kung nahihiya kasi akong mag-share? Tapos, ikaw lang yung inaantay. Di ba? Kumbaga, ikaw na yung pinik ni Lord para mag-share dun sa tao na yon. Tapos, ayaw mo na kasi nahihiya ka. Di ba? So, wag tayong mahiya. Okay? Ayan, nabanggit ko na to kanina, yung rejections. Again, it's a part of the process, yung rejection. No? So, every day nare-reject tayo. Ano pa bang mga examples? Parang sa akin, nagkwento ako dun sa kasama ko. Nung nasa army pa ako, kwentuhan ko siya. Alam mo kung ano sabi sa akin? Alam ko na yan. Alam na daw niya. Sabi ko, kung alam mo na, bakit hindi ka pa member ng I Am Worldwide? Di ba? Ibig sabihin, narinig lang niya sa iba, pero hindi pa niya alam yun totoo. So, yung rejection na yun, hindi yun nagpatigil sa akin. Di ba? Nag-share lang ako ng nag-share ulit. Okay? Kasi nga, yung rejection, part lang yun. So, dito tinuturo natin na kailangan ma-reject ka ng 100 times para lumakas yung loob mo, kumapal yung mukha mo, di ba? Lumakas ang loob mo na mag-share. Okay? So, again, rejection is part of the process. No? The next, success. Yung iba, sila kasi, mga millionaires club na, $1 million club na, di ba? Minsan, yun na yung pumipigil sa atin, yung success ng iba. Remember, na magkaiba tayo ng timeline. Okay? Magkaiba tayo ng panahon. Kumbaga sila, nauna, tayo, kaka-join pa lang, that's okay. Ang lagi mong iisipin, ang titingnan mo, kung ano yung nangyari sa kanila, kapag ginawa ko, ganun din mangyayari sa akin. Which is, iyon talaga yon, di ba? Kasi hindi naman pwede na mag-join ka dito, kinabukasan, parehas na kayo ng top 1. Hindi. Walang ganun. Walang magic. Di ba? So, kailangan pagdaanan din natin yung process na ginawa ng top 1 o ng mga top mentors natin. Alright? So, wag nating isipin yung success ng iba na para hindi natin magawa. Dapat nga, yun yung mag-motivate sa atin. Na kung nagawa nila, kaya ko din. Di ba? Kaya din natin. Di ba? So, kasi isa lang naman yung produkto natin, isa yung sistema natin, isa yung company natin. Di ba? Pero, tingnan mo, ang dami nila sa taas. Di ba? Ibig sabihin, talagang kailangan lang sipagan. Kailangan lang gawin kung ano yung part natin. Okay? Are you learning? O, pakitay po sa comment section. No, I am learning. Alright? O, next. Mind tricks of lordliness, superiority. O, kasi maraming nagjo-join dito sa atin na, alam mo yon, matataas na yung position. Even mga milyonaryo na din, talaga. Kumbaga meron na. Diba? Pero, yung iba, kaya kumbaga napipigilan na magawa or maging successful sa I Am Worldwide is because of the superiority. Alam mo yun? Alam ko na yan. Hindi, ganito na ako dyan, ganito na. Alam mo yun? Yung, bawal kasi actually yun, yung acne. Yung alam ko na yan. Diba? Well, minsan maganda naman na
action para makapag-invite, para makapag-share in a proper way. Di ba? Pero kapag minsan kasi, di ba, yun nga, mind tricks of lordliness, di ba? Yung iniisip niya na ang taas-taas na niya. May kilala akong ganyan eh. Actually, kasama ko siya. Kwento ko lang, no, para at least magkaroon kayo ng idea. Kasi yung wife ko dati, naging professor siya sa FEU. Diba? Nagturo siya for almost 6 years. So, nung ginagawa na namin yung business, sabi niya, bakit ko gagawin yan? Alam mo yun, yung mag-flyering sa labas. Nataon naman na doon pa sa University Belt, nag-flyering ang team. Di ba? So, sobrang nahihiya talaga siya. Kasi ang feeling niya, dati ako nagtuturo dito eh. Tapos mag-i-invite ako ng mga estudyante. So, meron talaga siyang feeling, kumbaga, mind tricks of lordliness, yung superiority. Sobrang nahihiya siya talaga. Hindi niya, Pero, nung sinabi nila Mentor Sol, kaya mo yan, men, kaya mo yan. Di ba? Nakapagpa-OTS pa siya that time. Imagine mo yun? Oo. Di ba? Talagang nilakasan lang yung loob. So, kumbaga, kailangan mo lang ibaba. Di ba? So, sabi nga sa Bible, ang nagpapakataas, binababa. Ang nagpapakababa, itinataas. Di ba? So, ganun lang kasimple yung buhay. So, kumbaga, kung halimbawa, nag-join tayo dito sa I Am Worldwide, mataas na yung position natin, humble down lang. Okay? Para yung gusto nating resulta, mangyari. Kasi hindi talaga mangyayari kung, bahala na yung mga downlines ko dyan. Walang ganun. Siyempre, ikaw ang titingnan eh. Diba? So, ganun siya. Okay? Then, current life situation issue. Ito yung mga drama sa buhay. Marami po ito. Sobrang dami. Diba? Pero, in short, dapat walang drama. Kasi, hindi talaga tayo magiging successful sa buhay kung puro tayo drama. Diba? Sabihin mo, si mentor kasi, nagagalit eh, hindi ako nagta-attend ng training. Siyempre, diba? Si mentor kasi, yung downline ko, kinausap. Tapos, alam mo yun, ang dami. Ang dami talagang drama. Diba? So, separate or, kumbaga, kung meron tayong drama sa buhay, sa pamilya, sa personal, wag nating dalhin sa negosyo. Diba? Dito, hindi pwede ang drama. Kasi pag dramatic ka dito, dapat doon ka sa pelikula. Tama? Artista pala ang gusto eh. No? Bawal po ang drama ha. Walang drama-drama dito. Okay? Kung ano yung pinapagawa ni mentor, sundin lang natin kasi nagawa na nila. Okay? So, para magawa natin, obey lang tayo. Okay? And, halimbawa, current life situation, issue, bukod sa pagiging drama, minsan kasi, di ba, pinapa-attend ka ng meeting, pinapa-attend ka ng mentoring, pinapa-attend ka ng training, dito sa office. Sasabihin mo, men, wala kasi akong benta ngayon, wala akong pamasahe. Di ba? Hindi na dapat issue yon. Okay? So, dapat gawa ng paraan. Ganun lang kasimple. No? Kasi, sabihin mo, mens, wala kasi mag-aalaga ng aso ko eh. Wala maiwan sa bahay. Di ba? Dati, aso ang iniiwanan, nagbabantay ng bahay. Ngayon, aso na ang binabantayan. Baliktad na, hindi na makaalis. Hindi na tuloy magawa yung negosyo. Diba? O kaya naman, ginagawang excuse yung mga anak. Kaya naman nag-join sa I Am Worldwide para sa mga anak. So, anong gagawin natin? Diba? So, dapat separate. Walang drama talaga. Walang excuse. Okay? Warning. You are entering a no-drama zone. Bawal or hindi kailangan ng drama sa I Am Worldwide eh. Dito dapat action at saka ano pa ba? Yun. Diba? Gawin mo yung negosyo mo. Negosyo mo yan eh. Diba? Pag wala kang resulta, kasalanan mo yun. Okay? That's why meron tayong mga training na ganito para at least ma-avoid mo na yung mga hindi dapat gawin. Alright?
Number 2, small time attitude. Sabi nga, small time attitude. Di ba? Yung iba, sabi dito, your attitude determines your direction. Which is true. Di ba? Nag-join ka sa IAM Worldwide, tapos pinapa-attend ka ng trainings kasi gustong ma-develop ka personally. And syempre sa business side, no? Gustong matuto ka. Kaya lang yung iba ayaw. Ano mangyayari? Ano magiging direction mo nun? Di ba? So, kaya your attitude determines your direction. So, very important. Anyway, meron tayong separate training about sa attitude. No? So, kailangan ma-attendan mo din yon. Ayan. 9 to 5, 10 to 1. Oh. Ano ibig sabihin? Kumbaga, kagaya ko rin before na employed, di ba? Sabi ko, okay na ako dito. Kaya lang, lumipas yung ilang taon, wala nangyari. May man nangyari, dalagdagan yung edad. Nabuhay ng ilang taon, di ba? Sumasahod naman. Kaya lang, yung pangarap, hanggang doon na lang. Di ba? So, yung iba, na-comfort na. Na-comfort na kasi kumikita, kakakain naman, di ba? Kaya lang, ayun nga, di ba? Hindi sapat para sa pangarap. Okay? So, there is no such thing as a small-time business. Only small-minded people. Only small-minded business people. Diba? Kaya yung iba, sabi, ay, MLM, naku, jologs yung mga tao dyan. Mga walang magawa yung mga nag-join dyan. Diba? Ganun yung iniisip nila. Kasi akala nila, ito yung negosyo na, ano yun, ng mga taong walang magawa sa buhay. Pero hindi nila alam, ito yung, grabe, iba po ang network marketing industry. So, sobrang dami na yung laki ng resulta compared sa ibang industriya. Di ba? Meron po ba kayo nakita na empleyado for, sabihin natin, 30 years, naka-Ferrari? O sabihin na lang natin, naka-Mustang. Wala eh. Di ba? Kaya sobrang kakaiba po talaga ang industriya ng network marketing. Especially, ang IAM Worldwide. Okay? Hindi po small time. This is a multi or trillion-dollar industry. Di ba? Small time ba yan? Di ba? Naka-McLaren, naka-Lamborghini. Grabe, no? Grabe. Yan yung future natin. Diba? Sa Mentor May, sa Mentor Pete, sa Mentor Aryan, Mentor Kath, and marami pang iba. Diba? So, lahat yan because of IAM Worldwide. No? So, kung iniisip mo na small time ito, attend ka ng training ulit. Diba? So, and then, what to do? Diba? Siyempre, para hindi mo isipin na small time ito, attend ka palagi ng training. Di ba? Study the marketing plan. Siyempre, kailangan matutunan mo talaga. Ano ba yung mga dapat gawin? Bakit kailangan tong gawin? Di ba? So, study mo yung marketing plan. Okay? Pag-aralan mong mabuti. Ano ba yung mangyayari after ginawa ko to? O, ilang years, o ilang months, ilang weeks, ilang days, depende sa'yo. Diba? So, kailangan mong pag-aralan yung marketing plan. Sobrang ganda. Walang katulad ang marketing plan ng IAM Worldwide. Sobrang ganda. No? And, next is, associate yourself with your mentors. Huwag ka na sumama doon sa mga barkada mo na walang ginawa, kundi yayain ka mag-inom, yayain ka ng puro gastos lang. Puro sayang yung oras. Well, okay naman yon paminsan-minsan. Kasi kailangan mo rin mag-unwind. Diba? Pero, kung yung every other day, every week na lang, or every sahod, tara, inom tayo, tara, gala tayo, diba? Eh, ano mangyayari sa sweldo mo? Di, ubus lang din palagi. Diba? So, sumama ka
Especially kung meron ka ng team, samahan mo lagi yung team mo. I-motivate mo palagi. Di ba? Mag-planning kayo palagi. Di ba? Ganun dapat. Okay? Yan. Willing to be trained and willing to be taught. So, kailangan willing ka talaga. Yung willingness mo dapat nandun. Willingness mo na matuto, willingness mo na i-guide ka ni mentor. Napakaswerte nga natin eh. Kasi may mga nag-guide na sa atin. Di ba? Wala niyan sa labas. Sa labas, magpa-guide ka, may bayad. Di ba? Ay dito, libre lang. Di ba? Yan. Then, overall, attend trainings regularly. So, marami na tayo mga trainings bukod pa sa company, meron din sa team, di ba? O sa team mo, kung meron ka din. Attend ka, kahit paulit-ulit yan, okay lang yun. Kasi hindi mo naman mariretain lahat yan eh. Di ba? At least yung 1% na matutunan mo every day, di ba? O 100 times, o di mayroon ka ng 100%. Di ba? Yung mastery kasi ang importante. O, di ba? Kapag hindi mo pa alam, alamin mo. Ganun lang kasimple. Di ba? Ayan. So, don't take it for granted. O, yung iba kasi, sabi, ay, napakinggan ko na yan. So, next time na lang. Namimili pa ng speaker. Ay, si ano pala ang speaker ngayon? Naantok ako pag nagtitraining yan. Next time na lang? Hindi. Di ba? Kasi iba yung, may, halimbawa, nag-attend ka, may nabanggit siya na maganda, na hindi mo pa napakinggan sa iba. Di ba? May mga ganon. Meron talaga. Kasi si Lord, be-bless niya yan. Di ba? Yung mga wisdom, bigla na lang. Boom! Ito pala yun. Di ba? O, malay mo, yun yung laki ng team mo. O, tapos hindi ka umattend. O, lead na miss mo. Sayang. Di ba? Ayan. It's not going to move if you don't involve yourself in it. Which is true. Diba? Kailangan talaga involve mo yung sarili mo. Kailangan talaga nagpapakita ka para kumita. O, diba? Lagi mo maririnig to. Pag hindi ka nagpakita, hindi ka kikita. Totoo yan. Okay? Yan. If you want to prosper, take the business seriously. Seryosohin mong gawin ang negosyo. Diba? Kasi walang mangyayari talaga kung hindi mo seseryosohin. Wait lang. Ayan, anyway. Next. To, laging reminder ni VP. Diba? The more you know, the more you can represent the business. Kaya kailangan nating aralin yung negosyo. Diba? That's why meron tayo mga ganitong trainings, even sa team trainings, diba? May mga ganon. Kasi kailangan talaga natin. Kasi nga, the more you know, the more you can represent the business. Then, the more you know, the more you can defend the business. Siyempre, maraming gumagaya. Di ba? Pag sinabi na, ay, bakit yung barley nyo ang mahal? Yung barley nung mura. Paano mo i-defend yun? Kung hindi ka uma-attend ng training. Di ba? At kung hindi mo inaaral yung marketing plan. Dapat, alam natin yon. Okay? And the more you know, the more confidence you have. Which is, di ba, pag alam mo, talagang confident ka. Di ba? Kahit pabalik-balik ta rin yung tanong, alam mo kung paano sagutin. Okay? So, always remember this, reminder ni VP. Kaya, walang small time, no? Na business. Only small time business-minded. Alright? Ayan, number 3. Bilis natin, Number 3, reinventing the wheel. Kita niyo yung, mga gulong. Huwag na nating, kumaga, kung ano yung sistema natin, enhance natin. Huwag na nating baguhin. Okay? Ayan, kagaya niyan. Di ba? Not attending trainings. Sabi ng mentor, attend ka ng training para matutunan mo. Hindi ka nag-a-attend. Tapos, kwento ka ng kwento sa iba. Iba na pala yung kinukwento mo. So, kumaga, nababago siya. Kaya, kailangan, regular tayo nag-a-attend ng trainings and resisting change.
chains. Di ba nga, dito, kumbaga, dati wala akong alam, hindi ko alam kung paano mag-process, lahat, wala akong alam. Di ba? And then, hindi ko rin alam na yung pananamit ko dati, hindi pala akma. Di ba? Hindi akma sa negosyo. Yung iba, matigas talaga ulo. Di ba? Ganito na forma ko Gusto ko, ganito isuot ko Minsan sinasabi ni mentor, Mens, palitan mo yung ganito, ganyan. Ako, hindi ako nagre-resist doon. Kung ano yung nakikita ng mga mentors na dapat i-improve, binabago ko yung sarili ko. Ini-improve ko. Di ba? So, dapat ganun tayo. Improve natin yung sarili natin. Huwag tayong mag-resist sa change. Kasi nga, ibinabagay yung tayo, yung personalidad natin mismo, even yung kasuotan natin, sa negosyo natin. Di ba? Sabi mo, kikita ka ng milyon-milyon dito, tapos yung suot mo, hindi mo lang inaayos. Paano maniniwala yung kausap mo? Okay? So, marami yan actually. No? So, resisting change, ano pa ba? Yung kagaya nung sa nakasanayan natin, schedule. Yan. Diba? Sabi ni mentor, mag-set ka ng schedule ng mga daily activities na gagawin mo. Ilang taon na, hindi ka pa rin nakakapag-set. Ibig sabihin, you are resisting change. Di ba? Kumbaga, yung habit kasi, yung habit, kailangan mabago. Okay? And, marami nagsabi, idagdag ko lang, no? Marami nagsabi na magda-diet na. Di ba? Pero, 2026 na, hindi pa rin nababago yung katawan. Di ba? Kasi, nire-resist niya yung change. Huwag natin gawin yun dito sa negosyo natin. Okay? So, dito kasi kailangan mabilis Okay? Under yan ng reinventing the wheel. Then, not applying yung mga natututunan. Ano nangyayari? Sayang. Di ba? Sayang lang. Nag-attend ng training, paglabas, iba na yung kinukwento. Nag-attend ng training, paglabas, wala na. Iniwan na sa kwarto yung natutunan. So, dapat i-apply natin. No? Lahat ng mga tinuturo ng mga mentors, ng mga speakers, i-apply natin sa negosyo natin. Actually, even sa buhay natin, applicable yung iba Diba? Oo, ako, ang dami kong natutunan dito na naging applicable sa buhay namin. That's why, iba talaga. No? Especially yung pagiging God-fearing nila Pres, na talagang na-absorb din namin yan. Ayan. And then, making shortcuts. Yung iba kasi gusto mabilis. Mabilis ang resulta. Kaya lang, mabilis din nawawala. Remember, wag tayong gumawa ng shortcut. Kung ano yung process, sundan natin yon. Okay? So, for that, hindi tayo maliligaw. Ayan, yung trend hoarding. Kung ano yung uso, doon tayo. Huwag tayong ganon. Di ba? Lahat na lang, ay, uso yung ganito, dito tayo. Ay, uso yung ganito. Wala mangyayari sa buhay natin nun. Okay? Yan, stealing invites and or distributors. Alam ko naman na ito, alam nyo to. Diba? Pero nangyayari pa din. Kasi yung iba, hindi pa alam. Diba? So, sa mga bago po, again, bawal to, stealing invites and or distributors. Yung iba kasi, nawala na ng upline. Yung iba, nag-quit na yung upline. Sasabihin, ay mens, dito ka na sa amin. Palipat ka ng genealogy. Bawal yun. Okay? Yung iba naman, may kausap. Nagpunta na sa office. Okay na, transaction. Experience ko na din po ito. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But anyway, ganito siya. Meron akong kausap, pinapunta ko doon sa branch. Hindi branch, IBC I mean. Diba? Pinapunta ko sa IBC. Pagdating doon, may kausap daw pala siya. So, sa iba na punta. Well, okay lang. Andito pa rin naman ako. Marami pa namang iba. Di ba? So, wag na po natin gawin yung gano'n. Okay? So, halimbawa, may mga na din kasi, may mga na-experience na din ako na nagpunta sa office, wala pa yung kausap niya na mentor.
Ngayon, kinausap ko. Sino po yung kausap nyo? Ganun lang. Kumaga, si ganito, si ganyan daw. Sige po, i-assist ko na kayo para pagdating niya, process na lang. Ganun lang. I-assist lang natin. Tulungan natin yung ibang mentors na, kumaga na ano kasi, na traffic. Diba? So, ganun lang. Huwag natin kunin. Huwag natin encode under ng organization natin. Ha? O, bawal po yun, ha? O, beware. Okay? Sa mga bago po, especially. Yan. Next, what to do? Siyempre, lahat yung mga nabanggit ko, anong kailangan gawin? Attend ng trainings. Very important po ang training. No? Kumaga, ito yung bloodline natin para magpatuloy. Okay? Yan. Next. Procrastination. Ito, marami nito. Marami. Ito, ugali na talaga ng mga Pilipino. Bukas na lang, mamaya na lang. Di ba? Procrastination is the thief of time. Remember, di ba, na ang oras napakahalaga. Kapag na-miss mo ang isang oras yung nawala sa buhay mo. Okay? So, ayan, sa susunod na araw, saka na, yun yung manya na habit. Di ba? Mamaya na lang, bukas na. Kung kaya namang gawin na kaagad. Kung kaya mag-invite ng 5, gawin mo na kaagad. Di ba? Para pag nag-silver lahat yon, may give me 5 ka. O, di ba? O, ganun lang kasimple. O, wag na nating ipagpabukas yung, ay, mag-invite ba ako ngayon? Di, bukas na lang. Di ba? Kakausap ba ako ngayon? Mamaya na lang. Sayang ang oras. Okay? Wag po nating sayangin. Wag tayo mag-procrastinate. Kaya, mamaya na habit, extremely high expectations. Di ba? Yung iba, ini-expect na pag nag-join, bukas, may kita na. Wala ka pang ginagawa wala ka pang kikitain. Di ba? Huwag mo tayo mag-expect ng sobra. Di ba? Basta ang pangako ng company, kapag nag-join ka, ginawa mo yung negosyo, ginawa mo yung part mo, kikita ka na malaki. Di ba? Pag nagtuloy-tuloy ka. Ganon. Then, I'm busy. Diba? Sabi ko nga, maraming part-timer na nagjo-join. Diba? Kaya lang, minsan nagiging excuse na, ay, busy kasi ako sa trabaho ko. Busy kasi ako sa anak ko. Diba? Busy kasi ako kay kung ano-anong busy. Busyness. Remember po, magkaiba ang busy sa productive. Okay? Pag sinasabi mong busy ka, pero wala ka nagiging income, hindi ka busy nun. Hindi ka productive nun. Okay? Ayan. So, yung iba, waiting for results. Diba? May mga kaibigan tayo na ina-invite natin. Diba? May mga experience na rin kasi akong ganun. Sinabi niya sa akin, sige Orly, pagka may sports car ka na, sasali ako. Totoo naman. Pinatunayan niya. Kung nag-sports car kami, saka na siya nag-join. Pero, ilang taon na. Sayang. Diba? Huwag na po natin gawin yung ganon. Diba? Yung waiting for results, kapag ka na-invite ka ng kahit wala pang resulta at naintindihan mo, nakita mo naman na may resulta yung iba, mag-join ka na. Diba? O ngayon, kung member ka na, nakita mo yung resulta ng mga top mentors, sipagan mo na din. Diba? Kasi for sure, ikaw na yung next. Okay? So, ganun siya. Huwag na tayo mag-antay pa. What to do to avoid procrastination? Ayan, surround yourself with people who motivate, inspires, and push you, who demands the best version of you. Diba? O, kaya yung mga mentors natin talagang nakikita nila kung ano yung kailangan nating gawin. O, kasi sila, naranasan na nila. Aside doon, marami na silang experience. So, tinuturo na lahat nila yon. Okay? So, lagi tayo mag-connect sa mentor natin. That's why, lagi nating sinasabi na associate yourself with your mentors. Diba? Kasi nga, lahat ng mga na-experience na nila, tatanggalin na yon. Kaya mas mapapabilis na sa atin. Okay? Hindi na tayo mangangapa. Diba? Kaya kung ano yung nangyari kay mentor, pwede mo na, halimbawa, nagawa ni mentor yon for how many years? 8 years? Ang I Am Worldwide. Kung bago ka pa lang ngayon at
sinundan mo yung process, baka 4 years lang. Yung resulta ni mentor, ganun na yung resulta mo. Di ba? Mas mapapabilis. Okay? So, and of course, yun nga, yung best version of you, inilalabas yun. Kasi alam ni mentor na may potential ka talaga. May inilagay si Lord sa'yo. Di ba? So, kailangan mo lang ma-unleash yung potential na yon. That's why, very important na nakikinig tayo at ginagawa natin kung ano yung pinapagawa ng mga mentors natin. Okay? And surround yourself with reminders of your dreams and your goals. So, may mga goal board na po ba for 2026? So, kung wala pa, gumawa na. Okay? So, dapat kasi nakikita mo lagi yan. Kung ano yung goal mo this year. Or, diba, for long term. Meron tayong short term, mid term, and long term goal. So, dapat lagi mo nakikita yan. Para nare-remind ka na, ay, kailangan kong kumilos. Kailangan kong gumawa. Diba? So, ganun siya. Wala. Yan. Anyway, no? So, yung mga reminders po yan. Very important din yung dream board natin. No? Yung goal natin. Daily goal, weekly goal, monthly goal. Yung mga long-term goals. Okay? Number 5, neglecting retail sales. So, ito yung iba, ay, nahiya kasi ako magbenta eh. Ikaw na nga lang. Yung mga ganun, no? So, wag po nating i-neglect, no? Yung iba naman, hindi nagme-maintenance. Sabihin nila, mo na yan. Okay naman na yung katawan ko. Magaling na ako. Di ba? Pero, eto, they don't buy the products. Di ba? Yung iba, hindi na nagme-maintenance. Tapos magtataka, bakit wala na yung points ko sa, sa Genialo, sa dashboard ko. Diba? Naghahanap naman. Okay. Pero hindi niya mini-maintain. So, ngayon, kung member ka ng IAM Worldwide at gusto mong maging active yung account mo, dapat monthly bumibili ka ng products. Whether you are a user, you are a seller, or a builder. Dapat mini-maintain mo yan. Kasi, di ba, may Project 001, malay mo. Mabunot na pangalan mo sa susunod na event. O gaya yan. Di ba? May upcoming event tayo. Baka may Project 001 na naman doon. Tapos di ka nag-maintain. Tapos i-expect mo manalo. Di ba? Contrary to be the product of your product. Di ba? Yung mga hindi nagme-maintain. Dapat talaga. And aside sa nagme-maintain, dapat gumagamit. Gumagamit tayo ng products. Diba? Ako, adik ako sa kape. Oo. Pero halos lahat, di ba? Meron kaming macchiato, may gummies, may barley powder. Lagi pa nga ako may dalang acai berry. Di ba? Ayan. Then, they don't promote the products. So, kailangan po natin i-promote. Whether it online, offline, dapat pinopromote natin. Kasi, marami pang hindi nakakaalam about sa barley. Kahit sabihin natin na napakarami na nating advertisements, marami ng mga members, pero pag pumunta ka sa medyo malalayong lugar, ano yung barley? Hindi pa rin nila alam. Diba? Malay mo, baka nga sa kamag-anak mo pa lang eh. Kasi dahil bagong join ka pa lang, hindi mo pa nababanggit, tapos nahihiya ka ikwento. Diba? Dapat ikwento mo. Okay? Ikwento mo yung benefits. Siyempre, dapat naaral mo na din. Okay? Ayan. Promote natin. No? Imagine mo, sa uni level pa lang. Diba? Kaya dapat nagme-maintain tayo palagi. No? Huwag nating kakalimutan, huwag nating kakaligtaan na monthly, dapat bumibili tayo ng products. At least 3 boxes. Kung ayaw mo sumali, ayaw mong manalo ng milyon, okay lang, 3 boxes monthly. Pero, kung gusto mo, diba, syempre, din sa mga builder talaga, may mini-maintain din yan. Okay, so wag nating kakaligtaan yan. No? Kasi, again, uni level pa lang, pwede nang kumita ng milyon-milyon. Grabe. Di ba? Kung nakikita niyo yung mga post ng mga top mentors, 12 million, uni level pa lang. Imagine mo yun. Di ba? Anyway, andar tayo. Number 5,
tuloy-tuloy to. Ayan. So, syempre, tuloy-tuloy tayo mag-promote. Grabe yung mga endorsers natin, di ba? Mga talagang pakita mo lang yung mukha niyan, bibili na yung kapitbahay mo. Marian Rivera ba yan? Idol ko yan eh. Di ba? Ano mga ganon. Okay? And other pa. No? Yan, Piolo Pascual, Aramina, and many more. Yan rebates Yung rebates natin grabe. January, 2 million. February, 2 million, 2.2. 2 million, March. Walang ginawa. Grabe Nag-build lang siya before. Tapos bumibili ng products yung mga under ng organization niya. Ngayon, passive. Monthly, ganyan. Saan ka pa? Di ba? Wag po natin i-neglect yung retail sales. Malaki. Malaki yung pwedeng kitain. No? So, part din ito sa building. Okay? Number 6, taking rejections personally. Nabanggit natin kanina yung rejection. Diba? Na dapat kahit ma-reject, okay lang, tuloy-tuloy lang. Dito naman, huwag nating i-take personally. Pag ni-reject ka ng invite mo or nung kaibigan mo, kakilala, or kamag-anak mo man yan, kapag na-reject ka, okay lang yun. Huwag mong awayin. Di ba? Kasi maaring hindi pa timing, or wala siyang pera, or hindi pa niya kailangan. Di ba? May mga ganun kasi eh. Diba? Sabi nung iba, ay, healthy pa naman ako. Diba? So, yung iba, antayin pa ba magkasakit? Diba? Pero, taking rejections personally is hindi dapat natin ginagawa. Diba? Successful people reject rejection. Ano ibig sabihin nun? Kung na-reject man siya, that's okay. Diba? Rejection. Ay, walang bisa sa akin yan. Okay lang yan. Di ba? Yung mga ganon. Bakit? Kasi for example, ikaw yung may hawak, halimbawa, apple, sabihin natin, inalok mo sa kapatid mo. Baka gusto mo. Ay, ayoko niyan. Local yung apple mo. Di ba? Sinong nawalan? Hindi naman ikaw eh. Siya. Di ba? So, it goes sa negosyo natin, on the other hand. Diba? Parang in-offer mo yung I Am Worldwide, inalok mo, in-reject ka. Diba? Hindi ka naman nawalan eh. Diba? Siya eh. Bakit? Chance na sana kumita ng malaki. Diba? Chance niya magkaroon ng magandang negosyo. Ng amazing na negosyo. Diba? Pero ni-reject ka niya. Hindi ikaw yung mawalan. Okay? So, wag natin i-take personally yun. Alright? So, maaaring, again, hindi pala timing or gano'n nga, di ba? So, tuloy lang. Okay? Rejection doesn't mean you are not good enough. It means that other people fail to notice what you have to offer. Which is, totoo naman. Di ba? Maaaring hindi pa lang niya alam. Kaya kanya na-reject. Pero, along the way, pag marami na siyang naririnig, marami na nagkukwento sa kanya, ay, maalala ka dyan. Yan yung kinukwento ng kapatid ko eh. Subukan ko ba? Di ba? Maraming minsan gano'n eh. Sa ibang tao pa maniniwala. Oo, may mga gano'n. Okay? Ayan. So next. They think rejection is an attack to their personality. May mga ganito. May mga ganyan tao. Na pag nireject sila, yabang naman ito. Kala mo naman kung sino. Di ba? Huwag nating isipin na ganun. Okay? So, maring hindi pa lang timing again. Diba? So, huwag natin isipin na attack yun sa atin. Then, they think of rejection as a bad sign. Yung iba, naniniwala sa mga paniniwala. Naniniwala sa mga paniniwala. No? Alam mo yun, yung mga old na mga ano bang tawag doon? Pamahiin. Diba? Pag may dumaan daw na itim na pusa sa kalsada, hindi natutuloy kasi may, di ba? Yung mga ganon. Parang dito sa negosyo natin, di ba? Kapag ka na-reject, halimbawa, hindi nag-join yung invite mo or yung prospect mo, sabi niya, ay, hindi yata talaga para sa akin ang I Am Worldwide. Para kanino? Di ba?
Okay? So, hindi yun bad sign. Diba? Maraming beses naman na kaming na-reject eh. Pero nagtuloy lang kami. Diba? Yung iba, wala talaga. Kasi inisip nila na bad sign yun. Wala na. Nag-quit. Anyway. Next. They think rejection is a big roadblock. Diba? Ito talaga kung kaibigan ko na dapat. Ito yung, ano eh, bibigay sa akin ng milyon eh. Kaso hindi na-join. Diba? Diba kasi na lang inaasahan mo, ang daming tao sa mundo. Ang daming tao sa Pilipinas. I mean, sa mundo, kasi worldwide tayo. Diba? Ang daming pwedeng mag-join. Ang daming pwedeng gawin ng negosyo. Ang daming kailangan ng party. Diba? Kailangan lang natin na i-share talaga na tuloy-tuloy gawin. Okay? So, hindi siya sagabay. So, yung rejection, hindi sagabay. Dapat. Okay? Part lang siya. Ayan. Oh, what to do when rejected? Oh, SW3. And then next. What do I mean? Some will join, some will not. Someone is waiting. And then next. Lagi natin isipin yan. No? Pag na-reject na ngayon, okay lang yan. Tuloy ka lang. Kumakusap ka lang, kumakusap. Diba? So, ganun lang. Huwag ka mapagod. Okay? Huwag ka mapagod kuhanin yung pangarap mo. Diba? So, ganun lang kasimple. Listening to Dream Stealers, number 7. Oh. Ito, marami talaga nag-fail dito. Diba? Kasi yung iba, niyaya. Diba? Dito na sa ayang mundo eh. Diba? Nakita na niya na pwede siya magkaroon ng car, ng mga pangarap niya, ng travel, diba? Buhay na maganda. But then, along the way, diba? Na-reject siya. Tapos, niyaya pa siya ng kaibigan. Sabi ko sa'yo, diba? Sila lang kikita dyan eh. Ano nangyari tuloy sa'yo? Diba? Diba? Niyaya ka pa. Halika na, dito na lang tayo. Huwag ka na dyan. Diba? Oh, naniwala ka sa kanya. Ano nangyari ngayon? Diba? Hindi, yung pangarap mo, wala na din. Pero kung nagpatuloy ka, kahit na maraming rejections, maraming challenges, diba? Maraming struggles, okay lang yun. Diba? Dadating yung time, makukuha mo din yung mga pangarap mo. Diba? Alright? Ayan. There is one person who can change your whole life. Which is you. Diba? Marami talaga. Kahit naman, actually, hindi lang sa akin worldwide. Even sa ibang buhay natin sa labas. Kami po, wala pa dito sa ayan worldwide. Lahat naman to, na-experience ko din eh. Diba? Yung ego, yung haters, yung environment, society, hindi lang yung parents ko. Kasi magaling namatay yung parents ko. So, naalala ko nun, nanay ko talagang na-encourage niya ako. Diba? So, ayan. Tapos yung doubt, fear, relatives, friends, rejections, pessimism, lahat yan. Na-experience ko kahit wala pa kami sa iyong worldwide. So, parang gano'n din dito sa negosyo natin, huwag tayong makikinig sa mga dream stealers. Okay? Yung nagsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan. Sila lang ang, diba, alam mo yan, yung so and so forth. Diba? Kasi kung makikinig tayo sa kanila, ano mangyayari sa buhay natin? Wala. Okay? Don't let dream stealers win. So, sila panalo pag nakinig tayo sa kanila. Okay? So, huwag natin hayaan mangyari yun. Alright? Then, they let others talk them down on their dreams. Yun yan, yung hinihila ka pababa. Hindi mo kaya yan, sila lang yan. Okay? So, huwag na natin pakinggan yung mga nagsasabi ng gano'n. Yung, diba, kukwento ka pa, ay, alam mo, si Orly, nag-join sa iyang worldwide, pero wala nangyari. Diba? Hindi pa lang nila nakikita. Diba? Pero yung inihanda ni Lord, diba? Nagugulat na lang sila.
Kaya dapat magtuloy-tuloy na lang. Okay? They let others dictate their actions. Oh. Yung nakikinig sa iba na hindi member ng I Am Worldwide, ay, ganito gawin mo para ano, para makarami ka. Iba na pala yung pinapagawa. Okay? Para kumita ka ng malaki, ganito gawin mo. Mali na pala. Huwag tayong makikinig. Okay? Huwag natin hayaan na sila yung magdikta ng mga kailangan natin gawin dito sa ayan. And then, they let others bully them into quitting. Ayan, marami to. Yung kagaya yung sinasabi ko kanina. Di ba? Sabi ko kasi sa'yo huwag ka na mag-join dyan Di ba? Sabi ko sa'yo Ayan mga ganyan. Ang dami yan. Di ba? May na-experience na ba kayo? Ay, natatawa si Nelson. Di ba? Madami yan talaga. No? Huwag nating hayaan. No? Para tuloy-tuloy lang tayo. Ayan. They actually entertain dream stealers. Ayun, napakinggan nila Ay, talaga ba? Si ganito, ganyan. Talaga ba? Ay, mga ganyan pa. Na-entertain kasi doon sa chinichismis ng ibang company. Anyway, di ba? Huwag na lang natin entertain na. Okay? Ayan. What to do with dream stealers? Siyempre, stay away from them. Period. No ifs, no buts. Di ba? Kung hindi makakatulong sa negosyo mo, hindi makakapagbigay ng production mo, set aside mo muna sila. Di ba? Pag may resulta ka na, balikan. Ganun lang. Okay? So, then recall the story of Louis the Frog. Alam niyo ba yung story ni Louis? O ano nangyari sa kanya? Hindi. Ito, kwento ko. Mabilis lang sa Ayan. Si Louis kasi, isa siyang palaka. Kaya nga Louis the Frog Ayun. Kidding aside. Anyway, si Louis kasi, nalaglag siya sa isang balon na may tubig-tubig pa rin konti. Actually, marami sila doon na nalaglag. Diba? Nagdala rin yung kamag-anak niya, yung pamilya niya. So, nalaglag din doon. So, si Louis, one time, gusto niya, dahil sumikat yung araw, lumiwanag doon sa lugar nila, nakita niya, parang may pag-asa. Diba? So, sabi niya, uy, parang maganda doon. Gusto ko doon. Diba? So, every day, tumatalon siya ng tumatalon. Yung mga nasa paligid niya, sabi sa kanya, huwag ka nang tumalon ng tumalon. Hindi mo yan kaya. Mataas yan. Dito lang tayo. Dito tayo nabuhay. Dito tayo mamamatay. Pero si Louie, tuloy lang. Every day, talon lang siya ng talon. Hanggang sa unti-unti, tumataas na yung talon niya. So, na-exercise pala siya. Hanggang one time, nakarating siya sa ibabaw. Kaso, kasaklat, biglang lumilib yung paningin niya. Nawala. Yung liwanag nakikita niya, nawala. Kasi, ginawa siyang experiment ng mga nagsasurvey. Ano ba tawag doon? Scientist. Oo, yun, sa anatomy. Sa pagkakaralan pala yung palaka. Di ba? Pero alam mo, na-discover nung scientist, bingi pala si Louie. Di ba? Ilang natawa si Louie. Oh, bingi pala siya. Kaya pala, kahit anong gawin niya, di ba? Talon siya ng talon. Hanggang sa makarating siya. Di ba? O, dapat makukuha niya yung pangarap niya. Kaya lang, nahuli ng scientist. Di ba? Oh, pero online, di ba? Hindi niya pinakinggan. Kasi nabigis niya. So, minsan pala, sa buhay natin, kailangan natin maging bigay. Di ba? Akala niya, yung sinasabi ng mga kamag-anak niya, sumisigaw, chini-cheers, kaya mo yan. Dapat ganon. Yung isipin natin. Di ba? Huwag natin pakinggan yung mga dream stealers. Alright? May natutunan ba? Kay Louie the Frog? Yes. Okay.
Next, don't let someone who gave up on their dreams talk you out of yours. Yung mga nag-quit na, huwag ka makinig doon. Kasi nag-quit na sila sa pangarap nila eh. Tapos itadamay ka pa. O, di ba? Tuloy ka lang. Okay? Ayan, sabi nga ni, sino nga to? Si Will Smith. Di ba? So the pursuit of happiness, don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Ito yung sinasabi niya sa anak niya. Patuloy ko lang. Diba? Alright? Yeah, you got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves. They wanna tell you, you can't do it. If you want something, go get it. Period. Diba? Huwag kayo makinig sa mga dream stealers. Oh, alam niyo naman na siguro yung kung sino-sino yung mga dream stealers, no? Yun yung mga ayaw kang makuha yung mga pangarap nila. Yung nag-quit na sa pangarap nila. Okay? So, tayo, tuloy lang dahil may magandang nagantay. Okay? Number 8. Ayan. Malapit na tayo matapos. Number 8, abusing your mentor. Yan. Yan. Di ba? So, remember, your mentor is not your employee. You are business partners. Tama. And as business partners, you have to treat your mentor with kind of respect you want to be treated. Some downlines burn their uplines with endless complaints, comparisons, and other emotional demands. Diba? Yung tipo, Benz, nasa office ka ba? Ay, mga gano'n eh. Pag sinabi yung mentor, yes, dito ako. Pwede ba kisuyo, Benz? Pwede naman. Pwede ba kisuyo? Diba? Sa beses, dalawa. Huwag ko na tatluhin. Huwag mo na utusan sa mentor. Diba? Makakaya naman. Okay? Hindi mo siya empleyado. You are business partners. Okay? O, iba? Dahil minsan, hindi mapakiusapan si mentor. Ikukumpara pa sa iba. Bakit si mentor nila, lagi na lang bulto-bulto yung pinipili para sa tip nila. Paano kayo ganun? Diba? Well, dapat teamwork. Hindi puro si mentor lang. Okay? So, again, hindi utosan si mentor. Siyempre, dapat yan, binavalue mo yung mentor mo. Diba? Kasi nga, siya yung nagbigay ng opportunity. Siya yung nagbigay ng chance para makuha mo ang pangarap mo. Hindi siya yung utusan. Tama. Okay? So, tapos, ayan, mga emotional demands. Diba? Marami ka eh. Again, drama yun. Huwag tayo mag-drama. No? Kasama yan, syempre, yung well, pwede kang pag-usapan pag may problema. Diba? Hindi ka ng advice kay mentor. Diba? Pero, una, halimbawa, si mentor, may kinuwento sa'yo. Tapos ikukwento mo pa sa iba na makakasira. Huwag na. Okay? So, ayan. So, you will also assume the role of a mentor. So, tandaan mo, syempre, lalo na pag builder ka, di ba? Kung ano yung nangyari kay mentor, gano'n din mangyayari sa'yo. Pero yung hindi yung other side, ha? Baka iniisip ko, ay, sa mentor, ganito yung nangyari. Ganyan din yung nangyari sa hindi. Kung ano yung resulta ni mentor na nakuha niya, gano'n din. Diba? Basta, gawin mo lang yung part mo. Okay? So, huwag natin abuse. Ha? Huwag natin i-abuse yung mga mentors natin. Okay? Ayan. O, dapat lagi tayo maging grateful. No? So, lagi mo, yan, type mo nga dyan again. No? Thank you, mentor. Tapos yung pangalan niya. Diba? Lagyan mo na rin, I love you, mentor. Thank you so much, Mentor Daisy. I love you. Diba? O, appreciation can make a day, even change a life. Your willingness to put it into words is all that is necessary. Sabi ni Margaret Cousins. Diba? Which is, diba? Parang kay Lord, lagi tayo nagpapasalamat. Diba? Mas i-bless tayo pa natin. So, ganito din sa mentors natin. Lagi tayo magpasalamat sa kanila. Diba? Malay mo, mamaya, regalo ka na. Kasi napaka-generous ng mga mentors eh. Diba? Kita niyo ito sa outro. Thank you so much, Mentor JC.
Di ba? Regalo ito pa sa akin. Di ba? Napaka-generous. Oo, gano'n yung mga members ng IM Worldwide. Okay? True. Yan. Joining other, number 9 na tayo. Joining other MLM company. Ito yung masakit. Nasa kanya worldwide na. Tapos, feeling niya, wala nangyayari. Kasi puro rejections. Na-invite sa kabila. Nag-join na naman. After ilang months, wala nangyari. Nakita niyo yung kabila, maganda. Na-invite, nag-join na naman. Di ba? Anong makikreate mo ron pagka patawid tayo or palipat-lipat? Wala. Di ba? Sabi nga dito, if you chase 2 rabbits, you will lose them both. It's just true. Di ba? Kasi pag di mo na-build ang isang bagay, wala. Lilipat ka na naman. Magsisimula ka na naman sa panibago. Lipat-lipat hanggang sa wala nangyayari sa buhay. Di ba? Maraming gano'n. So, wag na natin gawin yun. Okay? So, nasa kayang worldwide ka na, i-build mo na. Okay? Ayan. Oh. Multitasking. Hindi daw mo, hindi totoo yun. Multitasking. Wala kang magagawa. Wala kang matatapos. Diba? So, dapat focus mo na. Okay? Ayan. Successful warrior is the average man with laser-like focus. Focus ka lang muna. No, hanggang sa makuha mo yung mga gusto mo, yung mga goals mo. Step by step yan. Okay? Sabi ni Bruce Lee. And, of course, no, follow one course until successful. Ito kasi yung problem sa iba eh. Alam mo yung, ay, ito gusto ko ngayon. Diba? Hindi pa niya natatapos. Gusto na naman niya ng iba. Ay, kasi nakita ko ganito maganda. Ganito gawin ko. Diba? So, dapat, one at a time. Okay? So, kung gusto mo mag-just for you, hanap ka muna ng mga tao mag-just for you, makakapagbigay siya ng just for you. Kung kaya mag-gold, mag-platinum, mag-jade, diba? Kung gusto mo mag-give me 5, hanap ka ng 5 silver lang. Diba? Kung gusto mo magka-kotse, diba? Build ka ng team, labas ka ng resulta. Ganun lang ang simple. Okay? So, again, follow one course until successful. For sure naman yan. Sure naman talaga yung pagka tumatrabaho ka, yung successful na talaga. Diba? Kasi, lalo na kapag sinurahan mo pa na dasal. Diba? Talagang ibibigay ni Lord yan. Okay? So, rest if you must, but never quit. Sa mga napanghihinaan na po ng loob, pahinga ka lang. Sa mga napapagod, itulog mo na. Uyat ka lang. Di ba? Itulog mo lang yan. Di ba? Pahinga mo lang yan. After nun, balik ulit. Never quit. Never stop chasing your dreams. Okay? Yan. And of course, di ba? The password is prayer. Always connect to God. Di ba? So, ito po, bonus na lang. Burnout. Huwag ka mag-burnout. Diba? Ayan mo sa, burnout na yan. Diba? Huwag tayo mag-burnout. Kasi, yun yan, pag napagod ka, pahinga ka lang. Napuyat ka, tulog mo lang. Diba? So, balik ka lang after. Okay? Lahat naman tayo napapagod eh. Pero, diba, kita ko naman, yung mga hindi nag-stop. Yung mga nagtuloy-tuloy lang, sila yung nagiging successful. Alright? So, meaning, ruin one's health or become completely exhausted through overwork. Huwag tayo mag-overwork. Pahinga. Diba? Pahinga, pagpagod na. Okay? Ayan. Ito yung differences ng successful and unsuccessful people. Ang successful people take responsibility for their actions. Ang unsuccessful, yun. Naninira na. Ay, ganito kasi, ganito. Blame other people. Diba? Help others succeed, yung mga successful. Yung iba, want others to fail. Yan. Masaya sila na pag nakikita nila na nag-fail yung iba. Diba? Gone are the days. Anyway, diba? Na
Dapat hindi na ganyan. Practice continuous learning, and then talk about ideas, set goals, and develop life plans, have a sense of gratitude. Alam, successful, ayan. They think they know it all already. Right? Mga alam ko na yan. Yeah. Talk about other people, never set goals and have no plan. Have a sense of entitlement. Yan, feeling sila na yung magaling. Yan, yun yung mga successful. Okay? So, I hope na-identify nyo na yan. So, kailangan na iwasan para maging successful. At the end of the day, we are accountable to ourselves. Our success is a result of what we do, which is totoo. Diba? Sabi ni Catherine Ponsiffer. Alright? Ayun, tapos na po tayo. Important announcement na lang. Alright? So, of course, no? Yung mga may tickets na, yung mga wala pa. Diba? Kung baka meron pang mga avail na tickets, avail na kayo. Kasi napakalupit ng ating mga speakers. Kasama dyan si Press AM. Naku, meron pa tayong invited guest speaker. Grabe yan. Diba? So, wag po natin kalimutan, January 18, 2026, EVN Convention Center at 1 p.m. Huwag kayong mawawala. Kasi pag wala kayo, hindi nyo mapapakinggan yung sasabihin ni Mentor Jonathan, ni Mentor Shirley Ray, ni Mentor Elizabeth, and of course, ng ating presidente. Di ba? Grabe yan. Sabugan na naman ang utak niyan. Kaya magdala kayo ng pansalo. Hindi kasi, grabe ito. Di ba? Since nag-start po kami sa Worldwide, lagi kami nakaparte nito. Kaya laging motivated. Di ba? Laging high spirit lagi. No? Kasi nga, ang lulupit ng mga speakers natin. So, kaya po, ISO 2026, don't miss it. Alright? And of course, get your copy. No? Nitong ating I am a worker na book by our, of course, no, other than our president, Allen Marvin Guggen. Binasa ko pa talaga sa libro. Ayun. So, yung mga wala pa akong copy at yung hindi pa nakakabasa, yung may copy pero hindi binabasa, ay nako, basahin mo na. Sayang. No, grabe yung wisdom dyan. No, yung lahat ng natutunan ni Press sa pag-network niya, sinare niya dyan. Grabe. Kung matutunan mo yun, siyempre, di ba, malaking bagay yun sa negosyo na ginagawa natin. Alright? And, again, Proverbs 6:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. No, si Lord na po ang bahala. Okay? Basta tayo, kumilos lang. Okay? So, yun lamang po. Thank you so much. I hope na marami kayong natutunan. I am Beto Mori and I am Ron. To God be all the glory. Okay.